Mula nang sinimulan na ipatupad muli ang Non-Contact Apprehension Policy o yung NCAP ng MMDA, abay umabot na ho sa higit 1,000 motorista ang nasampulan kahapon. Kaya naman, ano-ano ba at magkano ang mga karaniwang traffic violations na maaring ipataw ng MMDA sa ilalim nitong NCAP? Si Erlo Bringas sa balita. Sa ikalawang araw ng pagpapatupad ng No-Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila, kapansin-pansin sa Commonwealth Avenue ang pagpapakita ng disiplina ng mga nagmamaneho ng sasakyan maging na motorsiklo. Tila may isang parada sa kahabaan ng Commonwealth Avenue at walang lumalabas sa motorcycle lane. Bumilis din ang travel time ng mga pampublikong sasakyan dahil mas naging organisado ang daloy ng trapiko. Kumpara noong mga nagdaang araw ay mas naging maayos na rin ang daloy ng trapiko sa Commonwealth hanggang naipatupad nga ang NCAP. Sa unang araw ng pagpapatupad muli ng nasabing batas, umakyat sa mahigit 1,000 motorista ang nasampulan. Sa ginawang monitoring ng MMDA Traffic Monitoring Center, kabi-kabilang mga motorista ang kanilang nakita sa iba't ibang kalsada sa Metro Manila na paong lumabag sa batas trapiko. Kabuang 1,112 ang bilang ng mga lumabag sa batas trapiko sa unang araw ng NCAP, habang ngayong araw naitala ang 300 mahigit o halos 400 na lumabag din sa ikalawang araw at patuloy pa itong nadaragdagan. Sabi ng MMDA, bumaba na ito mula sa higit 3,000 violators na itala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Hati naman ang reaksyon ng mga motorista sa pinatupad ng NCAP. Ang iba sa kanila, tila nalalabuan pa sa batas habang ang ilan nangangambat dahil hindi nila namamalayan. Meron na pala silang violation. Sir, parang medyo pahirap ng konti. Kasi siyempre, unang-una, hindi namin alam yung mga camera kung saan nakalagay. Pero para sa akin, siguro maganda na rin yun para maraming sumunod sa batas. Yun nga hindi namin alam eh. Siyempre, unang-una, mahuhuli ka ng hindi mo alam. Magbabayad ka ng wala kang kaalam-alam, di ba? Wala naman tayong mga gawa, susunod talaga tayo eh. Maraming matatamaan na motor dyan kasi motor yung laging pinagdidiskitahan. Halimbawa yung bike lane. O, di ba? Halimbawa, motorcycle lane. Dito sa baybayin ng Commonwealth, hindi isa ang lumilipat-lipat ang motorcycle lane. Eh pag nahagip ka ng na wala ka doon sa di ba? Kabilang sa major roads na saklaw ng NCAP implementation ay sa EDSA, Commonwealth Avenue, Quezon Avenue, Rojas Boulevard, C5, Ortigas Avenue at Macapagal Boulevard. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, tiniyak nilang patas ang ipapato nilang parusa o multa sa mga motoristang makitang lalabag sa batas trapiko. Ito po yung contest mechanism. Tayo po ay may traffic adjudication board na nagde-decide kung sakaling hindi po agree yung motorista sa pagkakahuli sa kanya. At yan po ay pinadali natin through our website lamang. May kiklik lamang po silang link doon, fill up nila yung form. Hindi na po nila kailangan pumunta. Pero ano at magkano nga ba ang maaaring maging multa sakaling mahuli ka sa iba't ibang paglabag? Sa inilabas sa top 20 traffic violation and penalty ng MMDA, 150 pesos ang illegal turning para sa una hanggang ikatlong paglabag. Unattended illegal park, 2,000 piso at impounded sa una hanggang ikatlong offense. Disregarding traffic signs, 1,000 piso mula sa una hanggang ikatlong offense. Number coding, 500 pesos una hanggang ikatlong paglabag. Attended illegal park, 1,000 piso sa una hanggang ikatlong paglabag. Dress code, 500 sa una, 750 sa ikalawa at 1,000 piso sa ikatlong offense. Obstruction, 1,000 piso una hanggang ikatlong paglabag. Pati ang mga biglang liko na walang proper signal o failure to give proper signal, meron ding multa. 150 pesos una hanggang ikatlong paglabag. Stalled vehicle, 200 pesos una hanggang ikatlong paglabag. No driver's uniform, 100 pesos una hanggang ikatlong paglabag. Failure to show driver's license, 150 pesos una hanggang ikatlong paglabag. Failure to use seatbelt, 1,000 pesos sa una, 2,000 pesos sa ikalawa. 5,000 pesos sa ikatlo at 1 linggong suspension. Illegal loading or unloading, 1,000 pesos sa una hanggang ikatlong paglabag.
Driving in sleepers, 100 pesos, una hanggang ikatlong paglabag. Defective motor vehicle accessories, 150 pesos, una hanggang ikatlong paglabag. No helmet para sa mga motorcycle rider, 1,500 sa una. 3,000 sa ikalawa at 5,000 hanggang 10,000 piso sa ikatlo hanggang apat na paglabag kasama ang pagkakumpiska ng lisensya. Reckless driving, 1,000 pesos sa una, 1,000 pesos din sa ikalawa pero may kasama ng seminar, 2,000 piso sa ikatlo kasama na rin ng seminar. Kapag naispatan ng CCTV ang isang motoristang lumabag ay sasailalim sa review at validation ang footage ng kamera. Matapos ang evaluation ay papadalhan ng notice of violation ng MMDA ang address ng mga nahuling motorista. Binabalangkas na ngayon ng MMDA ang iba pang paraan para agad na malaman ng nasabing violator kung ano ang kanyang naging paglabag at hindi na masorpresa pa sa mga darating na violation ticket. Erlo Bingas para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.